Hey, hello everyone, kumusta? So this is part 2 ng lecture natin on, pakita ko lang yung slides, 6 reasons why mental illness is hard to fight. Dahil part 2, as you can see here, ibig sabihin yan may part 1, duh. Diba? So kung okay lang naman, baka lang naman, malakas ako sa inyo, you can watch the first part of the lecture first bago nyo to panoorin. Pero kung matigas ulo nyo, gusto nyo, ito talaga muna, okay lang din naman. Okay, so it's highly recommended na bottom line, panoorin nyo pareho para mabuo naman yung sense na 6 reasons kung bakit mahirap labanan yung mental illness. Okay? So meron akong part 1 nito, panoorin nyo. Now, just like what I did in this lecture, pinaliwanag ko doon, anong ibig sabihin ng hard to fight? Sa Tagalog, mahirap labanan. Yun kasi yung sinasagot nating question dito, bakit ba mahirap labanan ang mental illness? So what I mean by hard to fight, for those of you na hindi nanood ng part 1, it means 2 things. Number 1, bakit ang mental illness pataas ang pataas yung mga cases? Lalong-lalo na sa Pilipinas, mental health experts ang sabi, this is already becoming an epidemic. Akala natin nakalusot na tayo sa pandemic, yung COVID, ngayon meron naman tayong epidemic, tumataas yung mga tao na may mga mental health crisis. You name it. Depression, generalized anxiety disorder, suicidal ideation, so on and so forth. Marami mga Pilipino may mga mental health concerns. Most likely, yung mga nakikinig ngayon, may kakilala kayo in your life na may mental health issue. It could be your parents, it could be one of your friends, it could be one of your students or even teachers. Basta, maraming may mga mental health issues ngayon. Okay? So yun yung ibig sabihin ko ng hard to fight. Pataas ang numbers of people with mental health issues. Number 2, another meaning of hard to fight is, bakit marami mga treatments ngayon nagfe-fail? In spite of mataas na ang mental health awareness ng mga tao, marami na tayong mga treatments towards mental health issues. Nagkalat na yung knowledge natin how to have better mental health. Marami na tayong mga researches, marami ng mga vloggers ang nag-e-educate dyan on how to have better mental health. Yet, in spite of all this, bakit parang hindi pa rin nagbabago, pataas pa rin ng pataas yung numbers? Maliwanag. So to answer those questions, bakit hard to fight? Bakit nangyayari yung numbers 1 and 2? Ginawa ko tong lecture na to. 2-part lecture. Part 1 and this time part 2. Okay? So sa part 1, diniscuss ko doon yung reasons number 1, 2, and 3. Obviously ngayon dahil part 2, dito ko na ibibigay yung reason numbers 4, 5, and 6. Maliwanag. Any questions? Gusto niyo bang makinig? Nandyan pa ba kayo? Ilan na nanonood? Tinan nyo, ang konti pa lang, 3 pa lang. Sana naman i-share nyo to para maging 4 naman tayo dito, no? Anyway, reason number 4, why mental health or mental illness is hard to fight, kasi meron tayong habit of using physical solutions to psychological problems. Usong-uso to in our society today, especially yung society natin na very materialistic. Very obsessed ang mga tao ngayon sa physical world, sa material things. Ayaw nila ng mga usaping spiritual. For instance, i-connect mo to sa issue ng mental health, mapapansin ninyo, when a person declares na meron siyang mental illness, ano ang ipiprescribe ng society na gamot sa mental illness? Kapag mataas ang anxiety mo, kapag uncontrollable na yung stress mo, kapag hindi ka makamove on sa ex mo, ano ang solusyon? Most likely physical. Hanap ka ng psychiatrist na magbibigay sa'yo ng antidepressant. Kumain ka ng masarap, ang tawag dyan stress eating. Sino nakaka-relate? Tuwing stress ka, tuwing nababad trip ka sa boss mo sa office, ang solution mo, mag-eat all you can. Uunahin mo yung sisig. Uunahin mo yung fried rice. Yan. Uunahin mo yung lechon. 'Di ba? Doon mo ibubuhos yung sama ng loob mo sa pagkain doon sa buffet. Again, ang tawag dyan in psychological terms, stress eating. Taas ang kamay. Sino ang mahilig mag-stress eating dyan? Ayan, no, dami. Nagtaas ang kamay. So, common coping mechanism yan ng mga Pilipino. 'Di ba? Ginagamit mo yung food, which is a physical element,
in dealing with something psychological which is stress in the workplace. Or nandyan din yung retail therapy. Nababadtrip ako sa buhay ko ngayon, kaya kailangan ko ng bagong cellphone. Kita nyo, nagka-rhyme pa ha. Bad trip ako ngayon, kailangan ng bagong cellphone. Oh. Kaya ka bumili ng bagong iPhone yung iPhone 17 eh. Bakit? Kasi na bad trip ka. Sana all ganyan mabad trip. Diba? Ang tawag dyan, retail therapy. Sinong guilty dyan? If you want to feel good, ano ginagawa? Nagsha-shopping. Bili damit, bili cellphone, bili ng pabango, or lahat ng bagay na hindi mo kailangan. Diba? Nakaka-feel good kasi yan, no? Kapag pinapasaya mong sarili mo using these material things. Sometimes it works, right? Number 4, syempre, drugs and alcohol. Number 5, sex. Number 6, travel. Nababad trip ako, nai-stress ako sa office, na-anxious ako, makapunta nga sa Paris. Naka-rhyme na naman ako, ha. Bad trip ako sa office, pupunta ako ng Paris. Oh. Impromptu yan, ngayon ko lang naisip yan, ha. But you get the point. Ganyan yung system, yung habit ng society natin. Ganyan yung tinuturo sa mga tao ngayon how to manage mental health issues. Gagamitan mo ng something physical. Special mention to number 4, drugs/alcohol. Kaway-kaway dyan yung mga tuwing na-stress, tuwing na-anxious, tuwing inaatake ng episodes nila sa mental health, ang coping mechanism makikipag-inuman. Tatawag sa kaibigan, magyayaya sa isang inuman na place, and then doon maglalabas ng sama ng loob. Habang may kasamang pulutan, yun. May kasamang crispy pata, habang nagbibir, yun. And of course, drugs. Yung drugs, marami tayong psychological studies dyan. One of the reasons why a person becomes hooked to drugs, kasi it is a form of escape. Alam niyang may mental health issue siya, ayaw nang nararamdaman yung mental health issue na yon kasi nga mabigat yun sa pakiramdam. It does not feel good to be depressed. It does not feel good to be anxious. It does not feel good to feel the trauma again. So what do? They escape. Everybody say escape. Takas. Isa sa mga ginagamit nilang pangtakas from these psychological struggles is something physical such as illegal drugs. In fact, yung kanta na Angel, for those of you who know the song, sinong may alam ng Angel? Ni Sarah McLachlan. Hindi yung kay may rapper ang kanta rin Angel hindi yon. Ito old school to. Sarah McLachlan, if I'm not mistaken, tungkol sa drugs yan eh. Sabi niya dun sa kanta, i-zoom in natin, I need some distraction. Oh, a beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight. Yun yung gusto niyang mangyari. Kasi inaatake siya ng episode niya. Kung ano man yung mental illness niya dito. Anong gusto niya mangyari? Distraction. Gusto niya ng release. Gusto niya na ma-feel empty. Gusto niya maging weightless. Gusto niya ng peace. Then, idiretso mo dito sa chorus. Anong sabi niya? In the arms of the angel. Anong gusto niya mangyari? Fly away, lumipad from here. From this dark, cold hotel room and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. Yung mga red words na yan yung gusto niyang mangyari. Ang tanong, ano ang mag-e-enable? Ano ang pwedeng gamitin ng taong to para mangyari yung mga gusto niya? Para maka-escape siya from psychological struggle, something physical such as drugs. Specifically, if you study the background of the song, heroin. Tungkol to sa heroin addiction. Yung writer ng song, meron siyang kakilalang rock icon na namatay out of heroin overdose. So ginawa niya ng kanta yung idol niya. Ito yung kanta na nabuo niya, Angel. Yung Angel dito, drugs yan, which is a physical element. So ang point ko lang dito, ang tao may ganyang habit. Meron siyang psychological struggle, gagamit siya ng physical solution to fix that struggle. O paano natin i-correct yon? Kasi mali yung ganong pattern, no? Ito ang correction dyan. Can we just all agree, lalo na yung mga psych majors, dapat agree kayo dito, that psychological problems must be dealt with, altogether with, psychological solutions. Common sense di ba? Ang nature ng problem mo, psychological. Therefore, yung solution na gagamitin mo dapat psychological din. Doon nagkakaproblema. Doon sa sinasabi kong point,
Kaya dumadami yung mental illness, lalong lumalala, hindi nawawala, kasi gumagamit ka ng physical solution, pero ang problema mo is psychological. Hindi tugma. So para ma-fix yan, ito dapat ng ginagawa. Align dapat. Psychological problems must be dealt with psychological solutions. Diba? Such as what? Ano ba yung isa sa mga pinaka-effective na psychological solutions / spiritual solutions? God's Word. What did Jesus say? Come to me, all you who are, everybody read, weary and burdened, and I will give you rest. Yung mga words na weary and burdened dito, connected yan sa DSM-5. Marami mga mental health disorders in DSM-5, yan lang naman ang punot dulo eh. Yan ang essence. It's a form of ultimate, sobrang lakas na weary and burden. So the Bible claims na ang solution dyan is coming to God. Nearness to God. May mga psychological resources, psychological solutions that God can offer to those people na lalapit sa Kanya, mag-open up sa Kanya, na sana ma-overcome nila yung mental health issues nila. Does that make sense? Ngayon, ang problema, bakit hindi ito ginagawa ng maraming tao, yung sinabi ni Jesus dito? Bakit hindi ginagamit yung teachings ni Jesus to deal with mental health issues? Because our society is so anti-Bible. Kasi nga society natin very materialistic eh. We believe na ang reality yung nakikita lang natin dito. Ang problema, ang Bible very spiritual. It talks about things that we don't see. We don't directly see, but we experience. Ayaw ng society yan. Gusto ng society yung philosophy ng science. Diba? Kaya ang mga tao ngayon mas naniniwala sa mga scientists than people of the spiritual world or people that deals with the spiritual world. Kasi ang science, yan ang sinasabi. You only believe things na nakikita. Magtiwala lang tayo sa scientific method. Science is the only way that can, or it's the only tool that can solve all our problems, especially our psychological problems, which I disagree. After all, ang science, ginawa lang yan for the physical world. Meron akong lecture dyan, hanapin nyo na lang. Basta ang point ko lang doon is, ang scientific method, in the first place, kaya na-imbento yan, it's to understand the physical world, not psychological condition. Kaya lang naman naging science ang psychology. If you study the history of the field, alam to ng mga psych majors, pinagpilitan lang naman talaga ng psychology yung sarili niya na maging one of the hard sciences eh. You study the history of psychology, tingnan nyo. Talagang pilit eh. Hindi natural na science talaga ang psychology. Kasi root word pa lang, hindi na kaya makapture ng science eh. Psyche. Psychology, ano ba yung psyche? Espiritu. Hindi mo naman pwedeng pag-aralan yung spirito using scientific method only. Ang science talaga ginagamit yan, pag ang pinag-aaralan mo bato, pag pinag-aaralan mo animals, kapag ang pinag-aaralan mo halaman or chemicals of the world. Am I making sense? Nag-iiba na ako ng topic dito, panoorin nyo na lang yung lecture ko dyan. How science can impair mental health. Believe it or not, akala natin ang science ang magsasalba sa mental health. It could be it could be a danger pa, a risk factor pa, why someone would have poor mental health. And how does science do that? Yun na nga, by making people believe na ang solution sa mga psychological problems natin are physical solutions such as the following. Ayan. Minsan, nakakalungkot lang, mga psychologists pa nagsasabi niyan. May mental health struggle ka, mag-retail therapy ka, bili ka ng gusto mo. Pasayahin mo sarili mo, you deserve it. Diba? Nai-stress ka, ka muna, mag-leave ka muna, mag-travel ka muna abroad. Kalimutan mo muna yung mga problema mo. May psychological issue, halika dito. Bigyan kita ng reseta para magkaroon ka ng peace of mind. Yan ang problema. Given the nature of our problem, which is psychological, kahit anong tambak mo ng physical solutions dyan, these are just band-aid solutions. Babalik at babalik din yan. Sino dito nakaka-relate? Kahit anong stress eating mo, kahit anong retail therapy mo, bumabalik pa rin yung symptoms mo, it's because you are not fixing the source of the problem. You are just fixing the effect of the source. Ngayon,
May mga nagtatanong sa akin lagi when I teach this, no? Sir, ikaw ba anti-medication ka? Ang sinasabi mo ba hindi maganda sa mental health industry yung nagpe-prescribe tayo ng medication? Na by the way, ang gumagawa lang yan mga psychiatrists, no? Hindi yan ginagawa ng mga psychologists. Well, ang sagot ko dyan is hindi ako anti-medication. Pro ako. Pero, ito yung malaking pero ko, no? Dapat yung medication, ginagamit yan the right way. Merong tamang paraan. Merong tamang purpose. Why we are prescribing medicines to people with mental health issues, which is this one. Ito yung tama. Dapat ang tingin natin sa medication, these are just tools, means to an end. At ano yung end? Better mental health. Tulay lang yung gamot para ma-achieve natin yung ultimate goal natin, which is to give the person a better mental health. So as you can see here in the framework, i-zoom in natin. As you can see here, ang tamang perspective is, yung medication, ginagamit mo lang yan as a way para mag-arrive ka sa psychological solution. So meron kang client, for example, tuliro, hindi makaisip, highly anxious. Kaya hindi makapasok sa kanya yung mga sinasabi mo. Kino-coach mo siya, binibigyan mo siya ng mga spiritual ideas, binibigyan mo siya ng mga psychological skills para makatulong sa mental health issue niya, hindi nga niya ma-absorb. Bakit? Mataas ang anxiety. Masyadong depressed. So anong gagawin natin? Pwedeng bigyan ng medication. Pero, hindi medication yung solusyon. Kaya mo yun binigay kasi meron ka pang next step na gagawin. Para kumalma ka, ito yung medication. Pag kalmado ka na, kapag malinaw ng isip mo, halika, usap tayo, tuturuan kita ng mga skills. Pag-usapan natin, i-process natin yung problema mo para mag-end up tayo sa mga psychological solutions. Yun yung ibig ko sabihin dito. Yung medicine, it's only a bridge towards an end, which is psychological solutions. Ang problema kasi, ito yung mali na karamihan ginagawa. Yung medication mismo yung solusyon. Diba? As you can see here in the framework, zoom in ko ulit, may mental illness yung patient. O may mental health professional. Ang gusto lang kumita. Kasi partner niya yung gumagawa nung medication. So, anong gagawin niya? Oy, may mental illness ka, halika, eto ang sagot dyan. Magulo isip mo, inumin mo to. Hindi ka makatulog, eto ang reseta mo. Doon ka na nag-end, doon ka na huminto. Hindi ka na ulit makatulog, balik ka sa akin, bigyan kita ng reseta. Anxious ka ulit, halika, balik ka ulit sa akin, bigyan ulit kita ng gamot, pampababa ng anxiety. Yun ang mali, dyan ako hindi agree. Kasi pag ganito yung framework mo, ang tinuturo mo sa kliyente mo is dependency. Everybody say dependency. Nagiging medication dependent tuloy sila. Na tuwing inaatake sila ng mga episodes nila, anong ginagawa nila? Pupunta sila sa physical solution, which is the medications. Again, ulitin ko, hindi ako anti-medication. I am for medication using it the right way. Dito ako anti, yung maling paggamit ng medication. Yung ginagawa mong physical solution, yung medication for psychological problems. Maliwanag. O baka i-freedom wall nyo ako, sabihin nyo, hindi ako naniniwala sa medication. Naniniwala naman tayo. Basta gamitin ng tama. Alright? Reason number 5. Bakit mahirap labanan ng mental illness? Kasi in our society, ginagawa yung repackaging of mental illness as good. Imbis na klaruin sa mga tao na hindi maganda ang mental illness, tuwing may mental illness kailangan mo treatment, iba ginagawa. Nire-repackage pa yung mental illness as if maganda na may mental illness ka. Naalala ko yung one of my favorite passages, no? In connection to this issue, yung sinabi ni Isaiah, ang sabi niya, "Woe to those who call evil good and good evil, who turn darkness to light and light to darkness, who replace who replace bitter with sweet and sweet with bitter." Binabaliktad. Pero gusto ko i-focus yung direction na yan, yung from evil to good, darkness to light. Akala nyo sa Old Testament lang nangyayari yan? Up until today, during our modern times, nangyayari yan. Yung mental illness, pinapalabas na maganda. Supposedly, mental illness is not good. It's evil. Kailangan ng treatment
Pero sa society natin, i-repackage yan to be something that is good. One good example to illustrate how this happens is, kung papansinin ninyo, maraming mga diagnostic o maraming mga diagnosis, sa DSM-5 na niro-romanticize in our society. Sa totoo lang, maghanap ka ng isang condition from DSM-5. May mga mental health conditions dyan na i-connect nila sa romance. Akala ng mga tao sweet. Akala ng mga tao romantic. So, ang ending yan, yung mga taong akala nila romantic yung ginagawa nila, hindi nila alam na sa DSM-5 na pala sila. One good example of this would be this disorder. Yung dependent personality disorder, ito yung diagnostic criteria niyan. You can pause the video and then you scan through this criteria. Isa-isahin nyo, basahin nyo. Ngayon, ang malungkot sa society natin, instead of discouraging people from developing this patterns, ano pang gagawin? Gagawin pang love song yan. Such as this song. Naku, pigilan nyo ako. Alam nyo naman ako, pag nakakita ako ng kanta, gusto kong kantahin. Sino dito umamin na kinanta to sa karaoke? Anong number niyan? 2, 3, 6, 8, 9. Diba, no? Tingnan nyo yung lyrics. Hindi ko nababasahin, mauubos yung time natin. Pero if you just study these lyrics, isama mo pa yung chorus, hindi ko na nasama dyan, memorize ko pa ba yung chorus? How do I live without you? I want to know. How do I breathe without you? If you ever know, how do I ever survive? Tapos tataas yun, no? Magpa-falsetto ka doon. How do I ever survive? How do I live? Yun, ayos ba? Pero kung titignan nyo yung mga bawat lines dito sa lyrics, i-compare mo dito sa diagnostic criteria ng dependent personality disorder, fit na fit, kasyang-kasya, tugmang-tugma. Kaya naisip ko, I might be wrong, hindi kaya yung gumawa ng kanta na to, meron siya nito, tapos, parang gusto kong gawing legitimate yung experience ko. Gawa nga ako ng kanta. Yan ngayon yung kanta. Am I making sense? Ngayon, ang problema dyan, kapag yung mga tao naging team song na yan pa yung team song niya ng jowa niya. Tapos nag-break. Naku, bagay na bagay kantahin yan. Diba ganyan yung mga Pilipino, no? Anong mga kanta yung kinakanta nila sa karaoke? Yung mga kanta na nakaka-relate sila in the current situation of their life, such as break na sila nung jowa niya. Di kaka-break lang nila ni Dudong. Masakit pa. Gusto pa niya si Dudong. Kakanta ngayon niya ng karaoke. How do I live without you? Wala na. Paulit-ulit niyang kinakanta. Paulit-ulit niyang pinapakinggan. If you have seen my lecture sa part 1, meron akong tinatawag doon na illusory truth effect. Ano ibig sabihin ng illusory truth effect? Yung mga bagay na hindi naman totoo, nagiging totoo kasi paulit-ulit mong iniisip, paulit-ulit mong sinasabi, such as this one. Wala ka naman talaga niyan eh. As in wala, healthy ka, kaya lang nga, kinanta mo ng kinanta yan, ang basis naman ng song na to, galing pala dito, galing pala dyan, kinanta mo ng kinanta, ano nangyari? Maya-maya, nagkaroon ka na yan. Kahit dapat, wala ka. Am I making sense? Illusory truth effect. Another example would be, etong 50 Shades na to. Kaway-kaway dyan yung mga nanood ng 50 Shades. Kaway-kaway dyan yung mga binasa, yung books ng 50 Shades. Kasi marami yan, di ba? 3 yata yan, if I'm not mistaken, no? Tapos, in love kay Christian Grey. For those of you nakilig kay Christian Grey, can I just tell you na although fiction lang si Christian Grey, no? Pero yung mga behaviors niya, yung mga patterns niya in the movie, pasok na pasok sa isang diagnostic criteria na ang tawag paraphilia. Specifically, sexual sadism disorder. Yung pinaggagawa niya sa mga girlfriends niya, yung ginagawa niya kay Anastasia. Yung sa trilogy na yan, di ba? Di ba trilogy yan, no? 3 libro yan, 3 nobela yan. Again, tignan mo yung mga patterns ang pinaggagawa ni Christian Grey, pasok na pasok yan
sa diagnostic criteria ng sexual sadism disorder. Meron pa siyang kwarto, di ba? Doon niya ginagawa yung ewan ko anong adjective ba yung pwede kong gamitin diyan. Doon niya ginagawa yung mga ginagawa niya sa mga girls niya na ang kwarto color red. Pero ano ang category ng 50 Shades of Grey? It's a romantic novel. Romance, love story. Kaya nga tuwing pinapakita si Christian Grey, kasi ideal guy eh. Mayaman, pogi, macho, may 6 packs, 8 packs pa nga yata eh. Paulit-ulit pinapakita sa movie eh. Ideal guy, yung mga babae kinikilig. Ayan no. Kilig na kilig kay Christian Grey. Sino dito kinikilig kay Christian Grey? Taas ang kamay. O syempre wala nga amin. Kasi mapapagalitan siya, no? Pero again, may mental illness tong si Christian Grey, pero kinakakiligan. So ano ang messaging nun? Ano ang social perception doon? Samahan mo ng konting social psychology to. Ang messaging doon, cool na magkaroon ng mental illness. Basta mayaman ka at pogi ka. Mali yun. Any form of mental illness, ang kailangan dyan treatment. Hindi sila dapat kinakikiligan. Meron pa nga ako narinig eh. Sana raw, sa kanya na lang daw ginagawa ni Christian Grey yung ginagawa niya sa movie. OMG. That person is in trouble. Gino-glorify mo pa yung mental illness na kailangan ng treatment. Diba? Wag mong hingin kay Christian Grey na gawin niya sa'yo yung ginagawa niya sa Red Room. Ang sabihin mo kay Christian Grey, kailangan mo ng treatment. Does that make sense? Anyway, reason number 6. Ito na yung last. Kaya mahirap labanan yung mental illness kasi in our society, meron tayong habit, sila, hindi ako kasama dyan kasi hindi ko to ginagawa, no? Meron silang habit of rejecting the role of spiritual reality in mental health. Sa totoo lang, this is one of the things na dapat tanggapin ng isang psych major. Kahit na mahirap tanggapin, dapat mong tanggapin kasi totoo to. Na merong mga certain causes of mental illness, it is spiritual in nature. At anong basis ko dyan? Siyempre, yung ultimate source of reality which is God's Word. After all, God made reality. At kinommunicate niya sa atin yung true nature ng reality through His Word, the Bible. Diba, ang sabi ni Paul, in one of his letters, for our struggles is not against flesh and blood. Everybody says struggles. Ngayon, yung word na struggle dito, I believe, given the nature of Paul, he was not referring to physical struggle. Hindi ito yung nagkakrams ka, hindi ito yung paggising mo, hirap na hirap kang bumangon. Sino dito nag-i-struggle paggising sa umaga? Tapos yung class niya 7:30. Tapos puyat siya, natulog niya siya ng 3 a.m. Naku, struggle talaga yan. But again, I don't think yan yung sinasabi ni Paul dito. I believe na ang sinasabi ni Paul dito is spiritual/psychological struggles. How to overcome temptation. At kasama na dito yung mental illness. Kasi 'di ba pag mental illness, isa 'yan sa mga major criteria ng DSM-5, meron kang mental suffering. May mga mental suffering naniniwala ko na spiritual in nature, as being said here. For our mental struggle, i-label na natin, no? For our mental struggle is not against flesh and blood. Ibig sabihin ng flesh and blood, against fellow human beings. Boss mo, nanay mo, tatay mo, kaibigan mong utang ng utang at hindi ka binabayaran, although minsan nakaka-cause din ng struggle yun, no? Pero hindi lang yun yung cause. Meron pa palang cause na more than just human beings. But against what? Nako, ito na yung mabibigat na words. And many of you, mahirap tong tanggapin, pero please lang, ito yung katotohanan. But against the rulers, against the authorities, against the powers, i-zoom in natin, of this dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ibig sabihin, yung mga words na yan, rulers, powers, spiritual forces, hindi yan mga human beings. Mga spiritual beings yan na nasa heavenly realms. Spiritual world.
that is intersected with the physical world. May ibang lecture ako dyan. How the physical world is intersecting with the spiritual world. So kung tatanungin mo, nasan ba tayo? Nasa physical world o nasa spiritual world? Pareho. Kasi may intersection yan. Sa ibang lecture ko, i-discuss yan. Ang point ko lang dito, again, meron tayong mga struggle sa mental health natin na spiritual ang cause. Some examples from God's Word. Yung nangyari kay King Saul. 'Di ba? Basahin niyo na lang tong 1 Samuel. Na may pumapasok na spirito kay Saul causing him with mental anxiety, mental struggle. A spirit of distress in the words of 1 Samuel. Tama ba? Maliit kasi. Tama, 1 Samuel. No? Sa Isaiah din may ganyang passage. The Lord has poured into her a spirit of confusion. Spiritual realm yan, ha. Minsan pala ang tao, yung mental health niya kaya nasisira, meron siyang spirit of confusion. Siyempre, yung one of the popular passages in the Bible, yung sa Luke, the book of Luke, when Jesus stepped ashore, he was met by, everybody read, a demon-possessed man. So yung demon dito, yun yung spiritual being. Isa siya sa mga spiritual forces of evil in the heavenly realms. Nakalagay dito, oh. Demon-possessed man from the town. Ano yung pattern ng demon-possessed man? For a long time, this man had not worn clothing or lived in a house, but he stayed in the tombs. For sure, if fast forward mo yung taong to, in today's standard, madadiagnose mo talaga yan na may mental illness yan. Biruin mo hubot-hubad, tapos ayaw tumira sa bahay, nakatira sa sementeryo, may diagnosis yan. Does that make sense? O tapos, ito pa, no, other than Luke 8, ito matindi to, sa Mark 5. Another example na ang mental health ng tao pwedeng maapektuhan ng spiritual forces, yung kay Jesus ulit. Yung may nakita siyang tao na demon-possessed. For he said to him, "Come out of the man, unclean spirit." Then Jesus asked him, "What is your name?" Tinanong niya yung demonyo na nasa loob nung kinakausap niya, yung demon-possessed person. At anong sagot? And he answered saying, "My name is Legion, for we are many." Yun na yung sinasabi ni Paul dito, na spiritual forces of evil in the heavenly realms. Si Legion, kasama na yung mga kampon niya. They can negatively affect a person's mental health. In fact, kung babasahin mo tong pattern na to, no, yung Mark 5:8-9, pasok to sa pasok to sa DID. Fit na fit. 'Di ba? Basahin niyo lang yung diagnostic criteria ng DID, tapos i-compare niyo yung behavior ng taong to na pinoses ni Legion. It fits. But ito na nga yung point ko. Although it fits, the thing is, yung cause niya hindi siya psychological, rather is spiritual. Hindi ito kaya ng gamot. Hindi ito kaya ng kahit na anong therapy. Kasi nga spiritual ang cause eh. Yung symptom niya can be psychological. Kasyang-kasya sa DSM-5. Pero when we talk about its origin, hindi ito something psychological in origin, na traumatized nung childhood, no? Kasi yan daw yung pinaka-cause niya, yung DID. Gagawin ko ng ibang lecture yan, ha. Paano nagkakaroon ng alters? Bakit may ibang identity sa loob ng iisang tao? One of the reasons daw, traumatic experiences, kaya nakakabuo ng alters. Again, sa ibang lecture yan. Pero, merong mga cases ng DID na ganun din yung symptom, pero hindi trauma yung cause. Rather, it's spiritual. Talagang may demonyo, may evil force na nasa loob ng tao. Again, no, nakataas na naman yung mga kilay nyo, no? And I understand kung ba't ganyan yung reaction nyo, kasi nga, you have been trained by mainstream atheistic psychology, materialistic psychology, na lahat ng cause ng mental illness is something psychological. Dahil yan sa unconscious, dahil yan sa unresolved conflict, dahil yan sa brain damage, dahil yan sa mga neurons na nagkasira-sira. But that's shallow psychology. You have to expand. You have to treat psychology as it is, which is again the study of the soul.
And one nature of the soul, one reality about the soul is it can be affected by other evil spiritual forces. Kaya ang point ko lang dito, there are mental illnesses that are spiritually caused, that require spiritual solutions. Now, that explains why may mga mental illnesses na kahit anong therapy mo, kahit 5 PhD pa yung therapist mo, kahit anong turok sa'yo ng kung anong medication, hindi nasosolve. Bakit? Spiritual kasi yung kalaban, hindi psychological, hindi physical. Walang kinalaman sa brain parts, walang kinalaman sa hormones, walang kinalaman yung trauma. Slowly, the scientific community is already accepting this. Meron na ngang mga mental health professionals such as psychiatrists na talagang tinatanggap nila na meron talagang mga psychiatric cases na spiritual ang cause. Hindi kaya ng mga psychiatric solutions. Such as si Richard Gallagher. Basahin niyo na lang yung libro niya. Psychiatrist yan. Medical doctor yan. Ang point ko is, kapag doktor ka, you are one of the last people to say na merong mga physical symptoms na ang cause is spiritual. Kasi doktor ka eh. Man of science ka dapat. Dapat paniwalang-paniwala ka sa physical explanation of everything. Kaya karamihan ng mga doktor, yan yung mga naniniwala sa evolution eh. Yan yung naniniwala sa walang Diyos. Lahat physical entity. Pero hindi eh. Meron ng mga doctors ngayon na realize nila that the world makes more sense when you integrate spiritual explanations to certain physical events, to certain psychological symptoms. Yun na yung libro ni Richard Gallagher. Kaya nga siya nagsulat ng Demonic Foes. Basahin nyo if you have time. Such as what? Ano ba tong mga spiritual solutions na yan na dapat ginagamit for cases na ang cause is spiritual beings? E di syempre, eto na, dyan na ngayon nakapila yung mga spiritual solutions that God's Word talk about. Number 1 dyan si Lord, syempre. God is all you need. Forgiveness, grace, mercy, the gospel, fellowship, prayer, repentance, confession. These are spiritual solutions na pwedeng gamitin for cases na ang cause ng mental illness niya is spiritual. Nagigets ninyo? Bakit hindi ginagamit yan sa society natin? Kasi nga, dinidemonize ng atheistic science natin ngayon yung mga ganyang mga words. Ayaw nila makita yan sa scientific community. Mag-present ka sa journal articles sa mga ganyan, reject ka agad yung paper mo. Kapag ang explanation mo is supernatural. Pero ako umaasa, as time goes by, the landscape of research on this is changing. Unti-unti, may mga scholars na tinatanggap na yung ganyang reality. Na hindi kaya ng science ang lahat when it comes to mental health issues. Kaya may mga psychotherapies na talagang ini-integrate na yan. Ang tawag dyan, spiritually integrated psychotherapy. Sumulat ng libro dyan si Kenneth Pargamet, one of the respected scholars in the psychology of religion and spirituality. Isa yan sa mga intellectual intellectual inspirations ko si Kenneth Pargamet. Mr. Pargamet, if you're listening, hello there. Grabe, napa-English ako doon. No? So, yun, no? In summary, again, ito yung question na sinasagot natin in this 2-part lecture. Bakit mahirap labanan ang mental health or ang mental illness? Bakit tumataas? Meron tayong mental health crisis. Binigay ko na yung sagot for this lecture kasi nga, nag-o-offer tayo ng physical solutions sa mga psychological problems. Kasi, nire-repackage natin yung mental illness as something that is good na hindi dapat. Number 6, nire-reject natin yung spiritual reality, yung contribution ng spiritual beings sa mental health issues natin. Puro lang tayo pang makamundong mga solutions. Nagigets ninyo? O para mas kompleto, again, ito yung ina-address nating question, bakit mahirap labanan ng mental illness? I-combine na natin yung lectures 1 and 2. Ito yung mga sagot ko. Ano yung 6 reasons na yan? Shallow understanding of mental illness. Panoorin nyo yung lecture 1. We are so tolerant. Our environment is nurturing mental illness instead of treating it. Diniscuss ko rin yan.
Number 3, toxic culture. May mga kultura tayo, cultural patterns sa akala natin mabuti, nakakalason pala ng kaluluwa. At yung diniscuss ko today. Numbers 4, 5, and 6, ayoko nang ulitin. Sakit na ng lalamunan ko, no? Anyway, so yun lang yung 2-part lectures natin about why mental illness is hard to fight. Sana marami kayong natutunan. If you know anyone na kailangan marinig to, you can share it. Kung meron kayong mga tanong, questions, comments, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye. Ingat kayo.